Good morning, Lods! Samahan nyo ako. Lulusong tayo. Dito nga pala to sa Tayak Hills, sa Tanay Rizal. Yung tinatawag na Baliktanaw. Napakaganda na tong place na to, Lods. At ito, bubungad sa inyo pagpabalik na kayo. Siyempre, pag may lusong, may ahon. Ito, umaahon tayo, Lods. Banayad Visito hanggang dun sa gate. Dati, inaabot ko pa to, Lods. Pagbaba rito sa lusong na to, doon na yung registration. Ngayon, binago na. Meron na kasing parang hall doon sa gitna. After ng gate, Lods, may bahagyang ahon din. Ayan, naahon kang bahagya rito. Pero, mababa lang naman yung ahon na yan, Lods. Tapos, bubungad sa'yo yung may daan dito sa right side eh. Ang pagkaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, yun yung nakikita kong pataas na daan doon sa Noah's Ark. Yung makikita mong parang may retreat house doon. Ito, Lods, yung daan na yun na sinasabi ko. Tapos dito, Lods, lulusog na naman tayo kasi ang last stretch ng ahon dito, simula sa parang tulay, bago ka marating dito sa tuktok. Yung aahunin mo, Lods, itong mahabang lusong nilulusong natin bago ka marating doon sa tuktok from the tulay version sa baba nito. Tapos yung pinakababa ng lusong na to, may portion kasi na hindi nasimentohan. Sakto, yung pa yung babaksakan mo, ayan yung part na yan, oh. Pagbaba mo, tapos biglang liko yan. Nandito na tayo, Lods, sa parang tulay. After nung long stretch na yon, doon ka magpapahinga kasi malilim yon. Medyo may kahabaan ng konti itong paangat na to, Lods. Kaya makita nyo, mahaba ng konti yung lusong natin. Ingat lang tayo sa mga buhangin, Lods, pag lulusong tayo kasi napakadulas niyan pagka hindi ganun kakapit ang gulong mo. At sa baba nito, Lods, meron yung bagong daan doon. Hindi lang ako sure kung saan papunta. Pero meron kasing bagong daan na nagawa sila doon. Siguro may Budo Lane din doon sa part na yan. Lods, medyo lulusong tayo ng mahaba-haba bago natin makita yung sinasabi kong daan. Pag paahon ka naman dito, Lods, medyo banayad whiskey yung ahon na to. Yung part na to, Lods. Tapos medyo mahihirapan ka dun sa tatlong siko. Medyo tumataas yun ng around 15 to 20 gradient. Pero okay na okay lang din naman. Huwag lang mainit pag umaahon ka kasi talagang nakaka-apekto rin sa endurance yun kung hindi ka ensayado. At ito na, Lods, medyo dito na tayo sa likuan. Ito yung mga inaangat natin nung pupunta tayo dito. Ito yung part na medyo matarik. Yan, yung binababa natin na yan. Yung portion na yan. Tapos may isang korbada pa ulit. Yan yung aahunin mo pag papunta ka doon sa taas. At ngayon, hayahay tayo kasi lumulusong na tayo. Ingat lang tayo talaga sa paglusong, Lods, kasi minsan may makakasalubong ka dyan. Tapos pag hindi mo kontrolado yung speed mo, tsaka hindi malakas ang brake mo, maaari ka maaksidente. So, lagi lang tayo mag-iingat. Tapos, kung may kalembang ka para aware yung mga motorista, mas maganda yan. Kaya yung bike ko meron. Ito yung sasabi kong daan, Lods. Yan. Hindi ko alam kung saan papunta yan. Mukhang maganda yung Budo Lane na yan. At itong part na to, Lods, ito yung pinapaborito ko dito sa Tayak. Kasi, mahaba-habang stretch to na napapaligiran ka ng puno. Para ang nasa ibang dimension pag dumadaan ka rito. Kaya gustong gusto ko itong part na to ng Tayak. Dati mas marami pa yung puno rito siguro nung bumagyo nabawasan to. Napakaganda ng lugar na to, Lods. Sana maalagaan pa nila for the future generation. Kasi marami nagpupunta rito, Lods, lalo na pag mahal na araw. Umaakit dun sa taas, dun sa parang Noah's Ark na merong malaking cruise. Papasalamat na naman tayo, Lods, at balik tayo rito. Pang-anim na balik ko na pala rito sa Tayak Hill.
Ito, pumunta tayo bago magmahal na araw. So, tinaon talaga natin na wala pang masyadong tao para ma-appreciate natin yung ride natin. At masarap din kasi magdasal dun sa tuktok, Lods. Ito nga pala, may madadaanan akong nakakabayo rito. Ayan o, si Kuya, nag-good morning pa nga tayo dyan. Yung part na to kasi, yan yung ginagamit nilang means of transportation, yung kabayo. At doon nga sa bandang taas, meron na maaasalubong din ako na nakakabayo doon sa residential area. So sa part na to, Lods, banayad lang ang mga lusong at ahon dito. Ito yung part na may isa pang bagong daan. Yan, dati wala pa yan. Mukhang dumadami na yung possible route dito sa Tayak Hill within Rizal. So maganda yan, magandang senyales yan. Tapos ito, residential area na to, Lods. May nakatira na dito sa part na to, medyo sa baba na kasi to eh. Yan, mag-iingat lang tayo kasi minsan may mga aso dyan tsaka nakamotor, baka masabitan nyo. Narinig nyo ba yung batingting or kalembang sa bike ko? Yan, kadalasan helpful yan sa ride, lalo na sa mga kurbada or intersection, kasi magiging aware yung mga motorista na merong bike na dadaan. At kahit sa mga pedestrian, nagiging aware sila. So, para sa akin, nakakatulong yan. Subok na, Lods, lalo na sa long ride. Kasi pag kami dumadaan na sasakyan or may mga paliko, nagiging aware yung mga kasama mong siklista. At mabalik tayo dito sa lusong, Lods. Ito eh, mahaba-haba kasing banayad to na ahon kung manggagaling ka sa baba. So sa portion na to, marami nang nakatira, Lods. At mukhang napakatahimik nung lugar na to pag dito ka nakatira. Hindi ko lang alam kung malakas ang tubig dito sa part na to. Kasi doon sa tuktok, sabi ng may-ari ng kainan doon, hirap daw sila sa tubig. So umaangkat pa silang tubig para magkaroon sila ron. Lods, madadaanan nga pala natin yung parang barangay hall nila. Ayan yan, sa left side na yan. Hindi lang ako sure kung functional na yung barangay hall na yan. Pero dito sa portion na to, pag dumaan ka na dito sa likuan na to, simula na yung ahon. Medyo banayad pa yung ahon doon sa part na yon. Pero hanggang sa taas na yon, aahon ka na, Lods. At ito, binabaybay na natin tong residential area na to. So mag-iingat lang tayo rito kasi minsan may bumubulagang naka-tricycle at nakakabayo. Dito, Lods, meron ding nagbebenta ng mga merienda rito. Hindi lang natin nahintuan kasi nagmamadali tayo para makauwi tayo ng maaga. At ito, yung gusto rito, Lods, espaltado na ang daan. Dati kasi medyo lubak-lubak pa to nung pinuntahan namin at umuulan-ulan pa nga noon nung kasama ko yung mga TBC, tropong bikers ng Cavite. Naaalala ko yung first time ko sa Tayak yon. Talagang unang punta mo rito, masyasya ka sa ahon pag hindi ka pa talaga ensayado. Pero kalaunan, makakailang balik na kasi tayo rito, so kabisado na natin, Lods. Sa part na to, Lods, medyo bahagyang liliit ang kalsada, kaya mag-iingat tayo. Kasi minsan merong nakapark na single na motor, tsaka mga tricycle sa gilid. At may mga aso rin, Lods. At iingatan din natin yung mga motoristang paakyat. Kasi kadalasan may mga sasakyan din na makakasalubong ka rito, lalo na kung may mga okasyon or kagaya ng mahal na araw, maraming napunta, Lods. Ito nga, may makakasalubong tayong dalawang sasakyan dito, Lods. Palusong sila, ikaw paahon. So konting ingat lang. At malapit na tayo dun sa pinakadulo nito, Lods. Masarap talaga balik-balikan ang lugar na ito, Lods. Lalo na kung kasama mo ang tropa. Kasi kung mas marami kayo, mas masaya. Lalo na kung may mabubudol sa ride. Joke lang.
Malapit na tayo, Lods, sa dulo. Pag nadaanan na natin yung tulay, isang ahon na lang. Nandun ka na sa dulo nito, Lods. At yung pinaka entry point pala ng Baliktanaw or Tayak Hill, medyo mga 1 kilometer, yun ang estimate ko dun sa kalsada, sa main road. So, pag angat mo dito, medyo tatahakin mo pa mga 1 kilometro pa palabas doon sa main road. Doon ka na magde-decide kung pupunta ka ng San Pablo, Lulusong, or aahon ka papunta doon sa Tatlong Bibe. Kasi yung papunta doon sa Tatlong Bibe, from here sa Tayak Hill, paahon. So, ngayon magdadalang isip ka kung gusto mo ba ng lusong na medyo palayo ng konti at panay rolling, or ahon ka papunta sa Tatlong Bibe, tapos after nun lusong ahon din. Depende sa time frame na gusto mo umuwi. At nandito naman pala tayo, Lods. Ito yung sinasabi kong dito ko na puputulin yung video. Ayan, makikita niyo yung Mount Panao sa likod.